Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 5A, nakakikilala ng mga paraan ng paghubog ng konsensya gabay ang pananampalataya ng pamilya. Ano ang konsensya? Ito ay ang ating panloob na kamalayan sa tama at mali. Ito ay tila maliit na boses sa ating loob na tumutulong sa atin upang malaman kung ano ang dapat gawin sa isang sitwasyon. Ito ay tulad ng isang kompas na tumutulong sa atin sa paglalakbay at ginagabayan tayo upang piliin ang mabuti. Isipin mo, ikaw ay naglalakbay sa isang masukal na kagubatan. Madali ang maligaw, tama? Ang iyong konsensya ay nagsisilbing kompas at itinuturo sa iyo ang tamang direksyon. Ito ay makatutulong sa iyo upang malaman kung anong daan ang maghahatid sa iyo sa kaligtasan at kung anong daan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kung tayo ay gumagawa ng mga pagpapasya, ang kompas na ito o ang ating konsensya ang nagsasabi sa atin kung ano ang mukhang tama o mukhang mali. Paano nauhubog ang konsensya ng isang tao? Una, sa pamamagitan ng mga personal na karanasan, mga bagay na pinagdadaanan natin tulad ng mga pagsubok at pagkakamali. Tinutulungan tayo ng mga ito na matutuhan ang tama at mali o mabuti at masama. Ikalawa, ang ating kinagisnang lipunan o kultura. Ang pamayan ng ating kinabibilangan, mga kaibigan, social media, mga palabas o pelikulang ating napapanood ay nakaiimpluwensya rin sa atin na malaman kung ano ang katanggap-tanggap o hindi, mabuti o masama o tama o mali. Ikatlo, ang edukasyon. Malaki rin ang papel nito sa paghubog ng ating konsensya. Ang paaralan o mga guro ay ginagabayan tayo na matutuhan ang mga pagpapahalaga at etika. Ikaapat, ang relihiyon. Ang mga relihiyon at mga turo dito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, at ito ay nakatutulong upang malinang ang ating mga pagpapahalaga at mahubog ang ating konsensya. At ikalima, ang ating pamilya. Sa pamamagitan ng kultura at pananampalataya ng ating pamilya, nauhubog din ang ating konsensya. Itinuro nila sa atin ang palaging pagpili sa mabuti. May mga pagkakataon pa na nadidisiplina tayo kung tayo ay nakagagawa ng masama. Sa ganitong paraan, nauhubog ang ating konsensya. Ano ba ang katangian ng isang hubog na konsensya? Ang isang taong may hubog na konsensya ay hindi padalos-dalos sa kanyang pagkilos o pagpapasya. Siya ay nag-iisip muna kung ang gagawin ba niyang desisyon ay mabuti o masama. Ang isang taong may hubog na konsensya ay inaako ang kanyang maling nagawa at nakararamdam ng pagkabagabag kung may nagawa siyang masama. Ang isang taong hubog ang konsensya ay isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba bago magpasya. Iniisip niya ang magiging epekto sa iba ng kanyang gagawin at nagsisikap na maging mabuti at patas sa kanyang mga gagawing desisyon. Kung hubog ang konsensya ng isang tao, tinatanggap niya ang kanyang nagawang pagkakamali at pinagninilayan ito at nagsisikap na maging mas matalino sa mga susunod na pagpapasya. At ang isang taong may hubog na konsensya ay may mabuting karakter. Hindi lang siya sumusunod sa mga alituntunin upang makaiwas sa parusa. Siya ay talagang nagsisikap na gawin ang mabuti at tama dahil ito ang nararamdaman niya. Ano ang papel ng ating pamilya sa paghubog ng konsensya? Ang pamilya ang unang tagapagturo ng kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ang pananampalataya ng pamilya ang nagiging unang gabay ng bata sa paglikha ng moral na pagpapasya. Mga paraan ng pamilya sa paghubog ng konsensya ng mga kasapi nito gabay ang pananampalataya. Pagpapahalagang batay sa pananampalataya, huwaran ng pananampalataya, pananalangin at pagninilay, disiplinang nakabatay sa pananampalataya, at pagpapatawad bilang pagpapahalaga. Iisa-isahin natin ang mga ito sa mga susunod na slide. Pagtuturo ng pagpapahalagang batay sa pananampalataya. Hinuhubog ng pamilya ang konsensya ng mga kasapi nito sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga pagpapahalagang nakaugat sa pananampalataya tulad ng katapatan, kabaitan, at paggalang. Ang mga magulang ay nagtuturo sa mga anak na magsabi ng totoo sa lahat ng pagkakataon sapagkat itinuturo ng kanilang pananampalataya na mali ang pagsisinungaling at ito ay kinamumuhian ng Diyos.
Pagiging huwaran ng pananampalataya. Likas na nauhubog ang konsensya ng isang tao kapag nakikita niya ang kanyang mga magulang na isinasabuhay ang pananampalataya tulad ng regular na pananalangin, pagdalo sa mga pagsamba, o pagtulong sa kapwa. Natututuhan niya ang pagsasakilos ng mga paniniwala o pananampalatayang ito. Halimbawa, palaging nasasaksihan ng anak na ang kanyang pamilya ay nananalangin bago kumain o walang palya sa pagdalo sa mga pagsamba. Natututuhan niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos at ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa bawat araw ng kanyang buhay. Panghihikayat ng pananalangin at pagninilay. Kung ang mga magulang ay nanghihikayat sa mga anak na manalangin at pagnilayan ng kanilang mga kilos, nakatutulong din ito sa paghubog ng konsensya sapagkat ang pananalangin at pagninilay ay nakatutulong sa atin na pag-isipan ang ating mga kilos at humingi ng gabay sa Diyos. Sa ganitong pagkakataon, maiiwasan natin ang magkasala. Halimbawa, ang isang bata ay nahihirapang magpasya kung aamin ba sa nagawang mali o itatago na lamang ito. Maaaring hikayatin siya ng kanyang magulang na manalangin at humingi ng gabay sa Diyos kung ano ang tamang gawin. Pagwawasto ng asal sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ang isang bata ay may nagawang mali at naliligaw ng landas, ang kanyang mga magulang ay nagtuturo ng mga aral batay sa pananampalataya upang siya ay maituwid at huwag tuluyang maging masama. Ito ay makatutulong sa kanya na matuto mula sa mga pagkakamali. Halimbawa, kung ang isang bata ay makasarili o hindi mabait, ang mga magulang ay nagpapaalala ng kahalagahan ng pagmamahal sa iba tulad ng sa sarili o pagbabahagi sa iba. Ito ay nakatutulong sa bata na maiwasto ang kanyang masamang asal at maging ayon ito sa kanilang pananampalataya. Pagtuturo ng pagpapatawad bilang pagpapahalaga. Ang pagpapatawad ay karaniwan sa mga pananampalataya at ang pamilya ay tinuturo ito sa mga anak bilang pagpapahalaga sa aral ng relihiyon. Ito ay makatutulong sa bata na lumaking maunawain at makatao. Halimbawa, hindi sinasadyang nasira ng isang bata ang laruan ng kanyang kapatid. Pinaaalala ng magulang ang turo ng relihiyon tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad at hinihikayat na magpatawad sa mga pagkakamali. Ang pananampalataya ng pamilya ang pundasyon ng moralidad ng mga batang kasapi nito. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga pagpapahalaga, pagiging huwaran ng pananampalataya, pagtuturo ng pananalangin at pagninilay, pagdidisiplina at pagtuturo ng pagpapatawad, ang pananampalataya ng pamilya ay nagbibigay sa mga bata ng moral compass na makatutulong sa kanyang paglalakbay patungo sa mabuti at maiwasan ang masama. Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 5B, nahihinuha na ang paghubog ng konsensya gabay ang pananampalataya ng pamilya ay makatutulong sa paggabay ng isip sa pagkilatis ng kabutihan o kasamaan ng kilos batay sa likas na batas moral upang matiyak ang palagiang pagkiling sa kabutihan. Ano ang konsensya? Ito ay ang ating panloob na kamalayan sa tama at mali. Ito ay tila maliit na boses sa ating loob na tumutulong sa atin upang malaman kung ano ang dapat gawin sa isang sitwasyon. Tulad ito ng isang kompas na tumutulong sa atin sa paglalakbay at ginagabayan tayo upang piliin ang mabuti. Ang ating konsensya ay nagsisilbing kompas at itinuturo sa atin ang tamang direksyon. Ito ay makatutulong sa atin upang malaman kung anong daan ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at kung anong daan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ano ang likas na batas moral ayon kay Thomas Aquinas? Ito ay kaisipan na nagsasabi na mayroong mga likas na batas na nakapaloob sa ating mundo na tinutulungan tayong malaman kung ano ang tama o mali, na ginagabayan tayo kung paano tayo dapat mamuhay. Naniniwala si Aquinas na maaari nating malaman ang mga batas na ito gamit ang ating talino o reason. Ito ay mga batas na likas nating alam tungkol sa kabutihan o kasamaan. Halimbawa, alam mong masamang magsinungaling kahit hindi ito sabihin sa iyo ng ibang tao, di ba? Bakit? Ayon kay Aquinas, dahil ito ay isang likas na batas at ito ay nauunawaan ng lahat ng tao.
Ayon sa likas na batas moral ni Thomas Aquinas, ang mabuti ay mga kilos na nakatutulong sa tao upang umunlad at mabuhay ng maayos at masaya, tulad ng kabaitan at pagsasabi ng totoo. Ang masama naman ay mga kilos na nakasasakit sa tao o nakahadlang upang mamuhay ng maayos, tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling at pananakit. Sa mga susunod na slide, tingnan natin ang iba't ibang sitwasyon at alamin kung paano nakatutulong ang konsensyang hubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng pamilya sa pagkilatis ng kabutihan o kasamaan ng kilos. Habang naglalakad ka pa uwi galing paaralan, may nakita kang wallet sa kalsada. May laman itong pera at ID. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Paano nakatutulong sa iyong pagpapasya ang mga pagpapahalaga at pananampalatayang natutuhan mo sa iyong pamilya? Niyaya ka ng iyong mga kaibigan na wag na munang pumasok at tumambay na lang. Ayon sa kanila, ito ay normal na ginagawa ng lahat. Ano ang sinasabi ng iyong konsensya tungkol sa pagbubulakbol? Paano nakaaapekto ang iyong pamilya at pananampalataya sa iyong pagpapasya? Nakita mo ang kamag-aral mo na binubuli at walang tumutulong sa kanya. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang natutuhan mo sa iyong pamilya tungkol sa pagtrato sa kapwa? Paano nakaiimpluwensya ang pananampalataya sa iyong damdamin tungkol sa pagtulong sa kapwa? Napansin mong tumitingin sa papel mo ang iyong kaibigan habang nasa pagsusulit. Sabi niya sa iyo, ngayon lang please. Ano-ano ang pagpipilian mo? Ano ang turo ng iyong pamilya at pananampalataya tungkol sa katapatan? Maituturing ba ito na pagtulong sa kapwa tulad ng itinuturo ng relihiyon? Nanghingi ng tulong ang iyong nanay sa iyo sa paggawa ng mga gawaing bahay. Subalit ang nais mo talagang gawin ay maglaro ng mobile games. Ano ang dapat mong gawin? Paano nakaiimpluwensya sa iyong pagpapasya ang pananampalatayang natutuhan mo mula sa pamilya? Bilang konklusyon, ang isang hubog na konsensya ay nakatutulong sa ating sundin ang likas na batas moral, kung kaya tayo ay nahihikayat na kumiling sa kabutihan. Ang hubog na konsensyang nagagabayan ng pananampalataya ng pamilya ay nakatutulong sa atin na mahinuha ang kabutihan at kasamaan ng isang kilos. College Education 7 Quarter 2 Learning Competency 5C na isa sa kilos ang gawain na nagpapakita ng paghubog ng konsensya gabay ang pananampalataya ng pamilya. Ang pananampalataya ng pamilya bilang moral compass. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng mga turong may kinalaman sa moralidad, pagpapahalaga, at mga gabay kung paano mamuhay ng mabuti at makatarungang buhay. Ang tanong, paano ito nakatutulong sa ating kakayahang magpasya? Ang katapatan, kabaitan, pagpapakumbaba o pagpapatawad, paggalang sa kapwa, at pagpapasalamat ay mga pagpapahalagang itinataguyod ng pananampalataya at naisasalin sa mga anak na nagiging dahilan upang ang konsensya ay mahubog. Ang pamilya ay nagtuturo sa anak na ang pagsisinungaling ay masama at ito ay kinamumuhian ng Diyos, kung kaya dapat ay palaging maging tapat. Ang kabaitan naman ay tinuturo ng mga magulang sa anak na ipapakita ito sa pamamagitan ng pagiging matulungin sa iba na siya rin namang itinataguyod ng mga relihiyon. Itinuturo ng relihiyon ang pagpapatawad kahit sa mahihirap na sitwasyon, na isasali naman ito ng mga magulang sa mga anak sa murang edad lalo kapag siya ay nagkamali o may nagawang masama sa kapatid o mga magulang. Ayon sa pananampalataya, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kung kaya dapat nating ituring ang bawat isa ng may paggalang at pagkilala sa kanilang dignidad. Itinuro rin ng mga magulang sa anak ang paggalang sa kapwa mula sa kanyang kamusmusan. At sa pamamagitan ng pananalangin o pagninilay, na ituturo ng mga magulang sa mga anak ang pagiging mapagpasalamat sa mga biyaya at pagpapahalang kanilang natatanggap, maliit man ito o malaki. Kung ang mga pagpapahalagang ito na batay sa pananampalataya ay naituro ng mga magulang sa anak, tiyak na hubog ang kanyang konsensya at ito ay palaging kumikiling sa kabutihan. Sa pagkakataong ito ay kayo ay magkakaroon ng pagsasadula. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon kung saan ay kailangang ipakita ng mga mag-aaral
ang kilos na bunga ng konsensyang hinubog sa pananampalataya ng pamilya. Kayo ay bibigyan lamang ng 10 minuto upang ito ay paghandaan. Pangkat 1, katapatan. Sa loob ng paaralan, may napulot kang wallet na may lamang malaking halaga ng pera. Ano ang dapat mong gawin bilang isang batang nagmula sa pamilya na nagpapahalaga sa katapatan? Pangkat 2, kabaitan. May isang bagong mag-aaral sa iyong paaralan na nahihirapang magkaroon ng kaibigan. Bilang isang bata na tinuruan ng kabaitan sa iyong pamilya, paano mo siya matutulungan? Pangkat 3, pagpapatawad. Sinabihan ka ng masasakit na salita ng iyong kaibigan. Paano makatutulong ang pananampalataya ng pamilyang iyong pinagmulan sa pagpapatawad sa iyong kaibigan? Pangkat 4, paggalang sa kapwa. Ang isa mong kamag-aral ay nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanyang itsura. Bilang isang batang nahubog sa pananampalataya ng pamilya, paano mo ipakikita ang iyong paggalang at pagtulong sa kanya? At pangkat 5, pagpapasalamat. Nakatanggap ka ng isang regalo mula sa iyong kapatid. Paano mo maipapakita ang iyong pagiging mapagpasalamat? Kung susuriin natin ang ating aralin tungkol sa paghubog ng konsensya sa pamamagitan ng pananampalataya ng pamilya, mahihinuha natin na ang pagpapahalagang dapat o nais nitong linangin sa atin ay ang maingat na paghuhusga o prudence. Ito ay ang kakayahan na makabuo ng matalinong pagpapasya. Ito ay tinatawag ding practical wisdom. Hinihikayat tayo nito na huwag magpadalos-dalos sa pagpapasya at isipin ang magiging kahihinatnan bago kumilos. Ano ang kinalaman ng maingat na paghuhusga at pananampalataya ng pamilya? Sa pamamagitan ng konsensyang hubog sa pananampalataya ng pamilya, matututuhan nating magpasya na nakaayon sa mga prinsipyong moral at etikal. Ang pananampalataya ng pamilya ay nagtuturo sa atin na humingi muna sa Diyos ng karunungan bago magpasya, ito man ay sa pamamagitan ng pananalangin o pagninilay. Narito ang mga halimbawa ng maingat na paghuhusga, bunga ng konsensyang hubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng pamilya. Pagiging tapat kahit na ito ay mahirap dahil ito ang tamang gawin. Pagiging mabuti at pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng iba. Pagiging mapagpatawad kahit na ikaw ay nasasaktan upang mapanatiling maayos ang samahan. Paggalang sa kapwa at pagsasaalang-alang ng epekto sa kanila ng iyong mga kilos. At pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagkilala sa mga bagay na mayroon ka at pagbabahagi ng mga ito sa matalinong paraan. Konklusyon. Ang konsensyang hubog sa pananampalataya ng pamilya ay maghahatid sa atin sa mga pagpapasyang hindi lamang makabubuti para sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa, upang ang lahat ay mamuhay ng may kapayapaan at may kaayusan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!